Ito ang kwento kung paano naging milyonaryo si Geo sa isang gabi lang. Nililinis niya ang lahat ng halimaw sa Ravine of the Deceased, ang pinakamahirap na dungeon sa Chrono Life. Isinama na niya ito sa kanyang mukhang easy na gawain, listahan para bisitahin sa pamamagitan ng paggamit ng swing up. Sumunod ay isang bagsak ng mamahaling items. Teritoryo na ito ni Geo, kaya't nang mag-shopping siya kinabukasan para sa mga branded na damit at sports car, hindi niya alam na nagdudulot siya ng matinding paggalaw ng in-game cash crash, parang aksi yun ha, na nakakaapekto sa buong Chrono Life game. Oh, Geo, ang dami mong kalokohan. Sa opisina ng Chrono Life, nag-uusap ang CEO at kanyang mga tauhan tungkol sa masamang epekto ng mga kilos ni Geo, at kung ano ang kanilang magagawa tungkol dito. Tumawag ang CEO kay Geo patungkol sa kanyang sa Chrono Life at itinanong kung may gusto itong regalo. Sa sagot ng CEO, nagsusumpa siya kay Geo dahil sa kanyang kalokohan sa laro. Matapos ang tawag, iniisip ni Geo kung ano ang susunod na bibilhin. Naisipan ni Geo na bumili ng apartment sa isang marangyang building, isang tipikal na gawain sa kulturang Koreano. Binisita niya ang kanyang kapitbahay para magbigay ng homemade na rice cake. Ngunit nang bumukas ang pinto, may babae maganda at bumungad sa kanya. Napansin niya si Saranghan, at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ito ang unang pagkikita nina Undies at Love sa totoong buhay. Subalit, hindi sila nagkakilala dahil naalala lamang ni Love ang sinabi si Undies bilang isang top idol, at wala sa kanilang dalawa ang nakakilala sa isa't isa sa karakter ng laro. Sa kabilang dako sa Chrono Life, mayroong problema sa Ravine of the Deceased. Isang taong demon na halimaw ang pumatay sa tatlong pinakamalakas na boss o general ng Eurus Legion ni Eurus. Inaabsorb niya ang kanilang level at stats gamit ang kanyang mga galami, parang si Cell ng DBZ ang skill nito. At ang pangyayaring na ito ay nag-burn ng data ng tatlong boss na ito at hindi na sila magre-respawn pa. Ang halimaw na umaatake na ito ay si Muraikon, ang nawawalang ulo ni Eurus sa unang pagkikita ni Geo, at ito ngayon nag-aabsorb ng anumang makakain. Samantalang sa totoong buhay, nagkaroon ng unang offline meeting nina Undies at Love, ngunit walang kakaibang pangyayari, ito'y isang simpleng pagbati lamang. Sa Ravine of the Deceased, napagtanto ni Geo na wala nang natirang ni isang kalaban. Nagtanong siya kay Eurus kung tumakas ang mga halimaw dito sa kanyang dungeon, ngunit sinabi ni Eurus na ito'y imposible maliban na lang kung may bug, at may nararamdaman siyang di ka nais-nais. Iniinda na lang ni Geo ito at nagdesisyon na mag-farm na lang sa ibang dungeon. Naalala siya ni Eurus na may nakatakdang pagkikita sila ni Love kaya't naglakad si Geo papunta roon. Iniisip ni Eurus ang nakaka-familiar na enerhiya na kanyang nararamdaman sa isang snowy field. Samantalang sa ibang lugar, si Muraikon, isang giant serpent at field boss na may level 190, ay inaabsorb ng isang demonyong tao na kumakatawan sa kanyang eksenang nabulo. Naniniwala si Muraikon na hindi pa sapat ang kanyang nai-absorb para masira ang sangkatauhan. Biglang dumating ang Goddess of Life at lumitaw na siya, ang dahilan ng pag-iral ni Muraikon. Hindi pinapansin ni Muraikon ang sinabi ng Goddess at tinagan niya ito, ngunit biglang bumalik ito sa likod ni Muraikon. Sinasaway siya ng Goddess para sa kanyang atake. Ang huwad na absorption ni Muraikon ay nabigo at nagagalit ang Goddess sa kanya. Ipinapunta siya ng Goddess kay Geo, nagtuturo sa kanya na pumunta sa isang katabing bayan. Napalunok si Muraikon ng laway, at sumili at na may kahalayang saya at excitement. Pumunta ito sa bayan at nagsimulang manggulo, kumakain at nagsisipsip ng level at stats ng mga manlalaro. Ngunit naglalaway si Muraikon, na sinipsip ni Muraikon na gamit ang kanyang skill, ay nangangahulugang character deletion para sa mga biktima. Sa opisina ng Chrono Life, naapektuhan ang kanilang operasyon. Ang mga manlalaro'y nagrereklamo ng character deletion at maraming isyu ang lumilitaw.
Natuklasan ng boss ng Chronolife na ang dapat nilang bantayan ay dalawang espesyal na karakter. Ang una ay si Geo, pero ang pangalawa, sino nga ba ito? Saan naman pupunta si Geo? Iniisip ng goddess at ngumiti. Sinasabi niya na may isa siyang kakilalang nakakatakam na maaaring makita ni Merc-An. Si Love ay nasa field, naghihintay kay Geo, at galit. Dahil sa pagiging late nito, lumapit siya at nagwawala, iniisip na si Ondies ang kanyang kaharap. Ngunit nang lumitaw siya, hindi si Ondies kundi si Merc-An na may level na 999. Sa kalsada ng isang bayan, naglalakad ang isang bagbog saradong lalaki, si Hawkeye, ang Supreme Commander ng World Guild Alliance. Isa siyang dating mataas na opisyal, ngunit nagbago ang lahat noong Doomsday, yung araw ng pagkaubos ng 3 milyong miyembro ng World Guild Alliance, at nawala ang kanyang reputasyon. Si Hawkeye ay nagmumura, nang biglang may malakas na pagbagsak sa bayan, at si Hawkeye ay nagiging saksi sa paraan ni Merc-An ng pagsasanib ng mga manlalaro. Nakikita ng goddess si Hawkeye ngunit nagpa siya itong huwag pansinin. Inakay niya si Merc-An papunta sa kanyang susunod na biktima, at ito'y si Love. Si Love ay nagmumukhang nabigla nang makita si Merc-An. Hindi dapat mayroong halimaw na tulad niya sa lugar na iyon. Iniwan ng Goddess of Life si Love at tinawag itong Captain Love, na para bang may mabuting layunin silang dalawa. Iniinis ni Love si Merc-An sa kanyang masamang itsura, ngunit pinuna ng Goddess kung gaano ka-close si Love at Ondies. Sinabi ni Love na ginagawa lang niya ang pabor kay Ondies dahil sa kanyang kakulaitan. Ngunit masayang sinabi ng Goddess of Life, na tama siya sa pag-iisip na nakakairita si Love, kahit noong una pa lamang nito marinig ang pangalan nito. Biglang sumulpot si Merc-An at binutukan si Love, inumpisahan na niyang siyang kainin. Nagagalak si Goddess of Life na mukhang natuwa sa kaganapan, at sinabihan si Love, na mamatay na lang at matuto ng leksyon. Agad na nawala, at may nahulog na ribbon na iniwan ni Love. Sinabi ng goddess na ito'y dahil sa fragment ng Diyos, at tinapakan niya ito bago silang umalis. Nang biglang dumating sina Geo at Eurus, masaya na bumati ang goddess. Ngunit banta ni Geo na alisin niya ang maruming paa sa scarf ni Love kung ayaw niyang mamatay. Inilayo ng goddess ang paa, at itinutok ni Geo ang kanyang wooden stick, at may lakas ng ilaw ang kumislap. Tinamaan ang kalaban na si Merc-An. Sinabihan ni Geo na si goddess na umalis na, parang ipis na kanyang ina-assume. Ouch, parang kamukha nga. Sinabi ng goddess kay Geo, na tigilan na ang pagpapanggap dahil hindi niya ito kayang patayin, at dapat ay tutukan niya ang kalaban, bago siya. Ini-introduce niya si Merc-An bilang kanyang anak, at inuutusan siyang patayin si Geo. Sumugod si Merc-An, at tinanggap ni Geo ang mga saksak sa kanyang dibdib, ngunit nananatili itong kalmado at nakatayo. Bilang tugon, nangangati ang mukha ni Eurus habang tinitingnan ang sugat. Sinabi ni Merc-An na wala siyang kinakatakutan, dahil kaya niyang iwasan ang mga atake ni Geo. Ngumiti si Geo habang sinasabi na dadagdagan na lamang niya ang kanyang lakas. Hinamak niya si Geo at inasar ito. Sinabi ni Geo na lahat ng mga dating atake niya ay regular attacks lamang. May kislap ng ilaw mula kay Geo nang pinaaktibo niya ang kanyang unique attribute bilang Master Novice, ang Soul of the Sword. Tinatawag niya si Merc-An na Ipis Jr., dahil ina-assume ng goddess na ina niya si Ipis. Ipinapahayag niya na ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ang isang tunay na skill, at tinatawag si Ipis Jr., na gawin ang lahat para iwasan ito, ang pangyayari. Si Geo ay naghahanda para sa kanyang pamdaigdig ang atake gamit ang kanyang tanging skill, ang milyong na pag-atake. Ito ay nagdudulot ng malaking pagsabog, na kahit nasira ang kalapit na planeta. Habang nangyayari ito, naalala ni Geo ang kanyang mga pakikipag-ugnayan kay Love. Ang kasanayan na ito na tinatawag na milyong pag-atake ay walang kayang skill. Ito lamang ay isang pangunahing kasanayan ng swordsman na ginagamit upang madurage ang isang kalaban ng maraming beses sa isang swing ng wooden stick.
niya na nagiging sobrang epektibo. Si Hawkeye ay nag-uumpisa ng isang live stream at ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat, ngunit tinitukso siya ng mga online na manunood, nag-live isang versus isang battle. Nagtanong siya sa mga manunood tungkol sa posibilidad ng 1 versus 3 million, pagkatapos ay ininsulto ang mga developer ng laro. Binanggit niya ang halimaw na nagde-delete ng karakter, at kung paano niya ito sinusundan sa kanyang live stream. Inihayag niya na ipapakita niya ang mga lihim ng mga kaganapan at hinihiling sa mga manunood na mag-like, mag-subscribe, at buksan ang kanilang notifications sa channel na ito. Mukhang pamilyar ito kay Geo. Tumitingin si Geo kay Ipis Jr., at pinupuri ito dahil sa pag-iwas sa kanyang mga regular na pag-atake. Tinanong niya kung sino ito, at dito natutunan ni Geo na si Ipis Jr. ay si Murek-an, ang nawawalang ulo ng Eurus. Binalaan siya ni Eurus na mag-ingat dahil maaaring si Murek-an ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng mga halimaw sa Ravine of the Deceased at ang pagkamatayan ni Captain Love sa laro bago pa man maabutan niya ay nahuli siya. Nang malaman ni Geo na posibleng patay na si Captain Love, nag-angas siya at inatake si Murek-an, pinatamaan siya ni Geo sa strike without killing para sa kanyang paghihiganti. Si Hawkeye naman ay nakakita ng pagsabog mula sa malayo, at tumakbo patungo doon. Inisip niyang dapat palitan na niya ang kanyang trabaho at maging isang reporter. Si Geo ay patuloy na pumipiga kay Murek-an, gamit ang strike without killing, at inimbento pa niya, ang strike without killing a million strikes version. Nakarating si Hawkeye sa lugar ng laban, at tiningnan ito sa kanyang live stream chat, kung saan nag-ulo ng ma-realize ng lahat na ang taong lumalaban sa halimaw, ay walang iba kundi ang lalaking Pocahontas sa Doomsday. Si Hawkeye, habang naaalala ang kanyang kahihiyan noong araw na iyon. Nagsimula siyang maghanda ng pana at tumutok ito sa dalawang nakikipaglaban, ngunit huminto siya nang mabasag ang chat ni Murek-an. Napansin ng lahat sa chat na bumalik ang kanilang mga karakter na may kasamang mga malalakas na pagsabog. Isinasaad ng system interface na ibinalik na ang mga ninakaw na kaluluwa at stats sa kanilang may-ari. Ang antas at estadistika ni Murek-an ay bumaba, ibinabalik ang kanyang antas sa 723. Ipinapahayag ni Geo na tila bumagal si Ipis Jr., at ipinaliwanag ni Eurus ang sitwasyon. Sa tanggapang reaksyon ng forum, nagpapasalamat ang mga manlalaro sa mga pangyayari. Itinaboy ni Hawkeye ang kanyang weapon at malamang na nanunood na lamang ng laban sa totoong buhay. Si Sarang ay nanunood sa live stream ni Hawkeye at sa wakas ay natutunan na kung sino si Ondies. Si Geo ay nangako na tapusin ang lahat. Nakaluhod si Murek-an at muling nangako na kanyang lilipulin ang lahat ng tao sa huling pagkakataon. Sa huling pagtatangkang talunin si Geo, si Murek-an ay sumaksak kay Geo sa dibdib gamit ang isang galami at hinihigop ang antas at estadistika ni Geo. Ang lahat ng nanunood ay nabigla. Sumisigaw si Murek-an kung gaano kasagana at kahalikak si Geo. Ang sitwasyon ay tila aabot sa dulo ngunit bigla. Si Murek-an at tila nagbalik sa antas 900 at 99 ang kaganapan ay bumaliktad, ay bumaba sa kanyang mga kamay at tuhod, yumuko si Eurus kay Geo at humihingi ng patawad. Ito'y nagbibigay ng malaking gulat sa lahat. Ang isang system interface ay biglang nag-appear, ang hidden skill na healing factor, ay na-activate at ipinaalam na ang nasirang katawan ni Geo ay muling magbabalik sa dati. Ang tiyan ni Murek-an ay biglang nagumpisa ng pag-ugma at lumaki ng parang eksena sa mga pelikula ng alien invasion. Nagbubuo ng mukha at ulo mula sa tiyan ni Murek-an. Ito'y nagsisigaw at sumubok na lumabas parang uod. Kinikilabutan si Murek-an sa eksena at habang nagaganap ito, ang ulo mula sa tiyan ni Murek-an ay unti-unting humarap kay Murek-an na may malaking ngiti. Itinatakot nito si Murek-an, ngunit tumatawa si Eurus habang nagsasalita ng mga baby worm. Ang mga manunood ay naguguluhan, natatawa, o naguguluhan sa eksena.
Sa pagtatapos ng laban, nag-uutos ang CEO na tapusin agad ang interaksyon at magkaroon ng event para gantihan ang mga manlalaro. Ipinapaalala rin niya sa kanyang staff na maigi na bantayan ang mga nabanggit niyang karakter. Ang isa sa kanila ay si Merrick Ann, at ang isa pang karakter ay si Luna, ang Goddess of Life o kilala rin bilang si Ipis Mom, na laging inaaway si Geo. May pangalan na sa wakas ang misteryosong pangit na ugali na babae. Nagdiriwang ang mga gumagamit ng Chrono Life, at nag-aabang kay Geo habang ito'y sumusulpot sa harap ng isang village. Binubukas ni Geo ang kanyang OP persona at biglang naging kilala si Hawkeye sa kanyang live stream, na umabot ng mahigit sa 200 manunood, na nagpapakilala sa lahat kung sino si Geo. Ang karakter ni Geo ay dumating at nagpaalala sa lahat kung paano niya masakir ang maraming manlalaro noon. Dumating si Hawkeye at nagtatanggol kay Geo. Siya ay masaya at bumabati kay Geo, na naaalala ang kanilang nakaraang pagkikita. Ipinakilala niya si Geo sa kanyang Justice Guild, na agad na kinakagiliwan ng marami. Maraming nag-aalok kay Geo na sumali sa kanilang guild, at may kahindik-hindik na golden statue ni Geo ang naghihintay sa gitna ng bayan. Nang tatakbo ni Geo sa kanyang sarili at nagmadaling lumabas sa bayan, binulyaw ni Eurus na dapat ay itapon na niya ang kanyang secretly up persona. Hindi niya napansin ang kinakatakbo niya at ito'y nagdulot sa kanya ng pagkabangga sa isang pader. Nang siya'y tumingin pataas, natagpuan niya ang isang napakalaking gintong estatwa niya sa gitna ng bayan. Ito'y ikinagulat ni Geo at si Eurus ay hindi makapagsalita. Nagtataka si Geo kung talagang estatwa ba iyon niya at kinumpirma ni Eurus na nakunan ng husto, pati ang saplot sa gitna. Sa likod nila, dumating ang grupo ng tao mula sa guild ng Halwisen at nagpakita ng kanilang sariling bersyon ng Undies. Si Mr. Wong, ang leader ng guild, ay nagsabing naglaan sila ng lahat ng kanilang pera para sa gintong estatwa. Ngayon ay tinawag na itong kulto ng saplot. Ang lahat ng miyembro ng guild ay may sariling anyo ng Undies na kanya-kanyang nilalabas. Nagtatanong si Hugh kung ano ang nangyari sa lahat ng kagamitan. Ayon kay Mr. Wong, nagastos nila ito para sa estatwa na nagkakahalaga ng 20 bilyong won o $15.44 milyong. Ibinenta na raw nila ang lahat para lang mabuo ang estatwa. Ang mga tao na noon ay sumunod kay Geo ay bumalik na sa kanilang pagsunod at si Geo ay muling tumakbo, sa totoong buhay. Si Sarang ay nasa kanyang kama na iniisip ang kanyang mga pakikipag-ugnayan kay Undies. Realisasyon niya kung gaano kakaiba na mawala ang mga Gauros at kung paano niya nakuha ang Knuckles mula sa Allison Guild. Nagtatanong siya kung bakit gumawa ng mga bagay-bagay si Geo at nagsinungaling sa kanya, at nababahala na siya. Sa wakas, nagsalita si Saranghan sa pamamagitan ng kanyang manager para sa pagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa Chrono Life. Siya ay ngayon ay usap-usapan, pinipilit ng press na kausapin siya at nag-uumpisa na ang mga chismis. Ang pinakabobong bagay ay na ang kanyang karakter ay ginawa base sa kanyang itsura sa totoong buhay. Sinabi ni Sarang na wala siyang tunay na intensyon na itago kung sino siya. Hindi niya pinapansin ang kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya na naglalaro ng Chrono Life. Hindi siya interesado na magpakita ng isang inosenteng act sa publiko at pinilit lang siya ng kanyang manager na gawin ito. At hindi niya talaga gustong magsinungaling sa lahat. Si Sarang ay naglakad palayo at pinagdikit ang pinto sa kanyang silid. Sa loob, si Sarang ay naglog sa Chroma Life. Isang oras sa nakaraan, isang bata pa si Sarang, 6 na taong gulang, kumakanta siya sa harap ng ibang mga bata. Ito ang unang pagpapakita ng kanyang talento sa pag-awit at nagsimula ang kanyang debut sa musika sa isang maagang edad. Tinukoy siya bilang isang henyo at talentado na may tinig ng anghel. Lahat ay humahanga sa kanya. Dapat sana'y masaya siya, ngunit ito ay nasira ng mga sakam na matatanda na dapat sana'y nagtatanggol sa kanya ang kanyang mga magulang. Nilapastangan si Sarang ng kanyang mga magulang. Natutunan niyang magpanggap na okay lang siya, ngunit sa huli,
hindi na niya kinaya ang bigat ng pressure at nabasag sa harap ng live broadcast. Ito ay naging isang hindi malilimutang masakit na alaala para kay Sarang. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Humahawak si Sarang sa scarf na ibinalot ni Gio sa kanya noon. Bigla na lang, lumitaw si Gio at sumigaw kung paano niya natagpuan siya. Nagkwento siya kung paano siya nagulat nang tumakbo siya palayo noon. Tinanong ni Gio si Yuris kung ano ang problema, at sinabi ni Yuris na galit si Captain Love sa kanya. Nagtanong si Yuris kung bakit ang kanyang Panginoon ay walang alam tungkol sa mga babae at kung paano si Captain Love ay galit sa kanyang Panginoon dahil sa pagsisinungaling at pagtatago ng kanyang mga kapangyarihan mula sa kanya. Kaya't patuloy siyang nagtatanong ni Yuris para sa payo o advice. Sinabi ni Yuris na dapat humingi ng paumanhin ang kanyang Panginoon. Sinunod ni Gio ang payo ni Yuris at sinabi kay Captain Love na paumanhin siya sa pagsisinungaling at gusto niyang sabihin ito sa kanya ngunit hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon. Sinabi ni Love na ang pagsisisi ay hindi sapat at na ang salitang sorry ay kaunti lang para sa kanya. Grabe, talagang sobrang nasasaktan siya. Biglang may lumipad ang isang griffin papalapit kay Love at dinala si Captain Love papalayo. Isang lalaking may mahabang buhok ang nasa ibabaw ng halimaw at sinabi niya na hindi niya intensyon na saktan siya. Nagulat si Yuris nang makita kung sino ang lalaki. Galit si Gio at sinubukan ni Yuris pigilan siya ngunit patuloy na gumagamit ng swing up upang atakihin ang lalaking may mahabang rebound na buhok. Kina-activate ng lalaki ang kanyang kasanayan na 8 mirrors, ang ikalimang salamin, ang salamin ng pagpapahayag, na pinapabalik ang atake ni Gio sa kanya. Ang atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa lugar pero ang tanging nawasak lang ay ang kaliwang braso ni Gio. Agad na bumalik ang nawalang braso ni Gio sa pamamagitan ng kanyang healing factor. Sinabi ni Yuris na dapat makinig ang kanyang Panginoon sa kanya. Ang lalaki na kumuha kay Captain Love ay ang kanyang pangalan ay Habak at pareho silang uri ni Yuris na unique. Nagtanong ni Gio kung ibig sabihin ni Yuris na ang uri niya ay mahina at kalonan. Ngunit tumawa si Habak at sinabing si Gio ang unang taong nagpabagsak sa kanya. Sinabi ni Habak na ang mga tao ay tanging mga tao lamang at wala silang karapatan na magkaroon ng kapiraso ng Diyos. Sa nakatagong tore sa West Forest, nagising si Love at nagtanong kung sino ang lalaking may mahabang rebound na buhok at kung saan siya naruroon. Sinabi ni Habak na kalmayan si Love at may gustong makipag-usap sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Love ang mga taong kamukha ng kanyang mga magulang. Simulan natin ang ibang kwento tungkol kay Sarang pagkatapos ng insidenteng live broadcast, kung saan nagkasiraan si Sarang. Nagretiro siya mula sa kanyang karera bilang isang mang-aawit. Kahit nagretiro na siya, nagalit pa rin ang kanyang mga magulang, at ginamit ang karahasan laban sa kanya. Tinanggihan nila na tanggapin ang kanyang desisyon at patuloy nila siyang pinipilit sa entablado habang sinasabi nilang mahal nila siya at ang ginagawa nila ay para sa kanya. Matapos ang maraming taon, kahit na ang kasikatan ni Sarang ay nawala na, hindi pa rin siya makapagpasya na huminto dahil patuloy pa rin ang pagdating ng pera mula sa kanyang mga magulang. Ginawa ng mga magulang ang hindi maaaring isipin at ipinagbili siya. Tumakas si Sarang at nagawa niyang makatakas mula sa sitwasyon. Agad siyang lumapit sa pulis at sa tulong ng batas, hindi na maaaring lumapit pa ang kanyang mga magulang sa kanya. Sa wakas, malaya na si Sarang mula sa masamang mga matatanda na tinawag niyang magulang. Pisikal na malaya na si Sarang ngunit ang trauma ay nag-iwan pa rin at siya ay sugatan sa kaloob-looban niya. Ito ang nagdulot sa kanya na hindi gustong magsinungaling. Ang nangyari ay nagturo sa kanya na maging isang mapag-isa parang ikaw, at ang tanging takbuhan niya ay ang online gaming. Lumala ang kanyang paningin mula sa kakalaro ng mga online games sa madilim na silid at ang pagtanggal niya sa kanyang mga salamin ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya magbalik sa totoong mundo, ng ilang panahon sa Chrono Life.
Si Love ay nanginginig habang nakikipagkita sa kanyang mga magulang online na sinasabing may mga restraining order laban sa kanila. Sinabi ng kanyang ama na sila ay nasa loob ng isang laro at nang makita nila ang balita tungkol sa kanya na naglalaro ng laro, pumunta sila upang hanapin siya. Nakakuha sila ng tulong mula kay Habak para gawin ito. Pagkatapos, umalis si Habak upang bigyan siya ng oras para makausap ang kanyang mga magulang. Nag-uusap ng kaunti ang mga magulang ni Sarang at sinasabi nilang ang mundo ay malupit sa paghihiwalay ng isang bata sa kanyang mga magulang. Nagagalit si Love at nagtatanong kung ano ang gusto nila mula sa kanya. Sinabi ng kanyang ina na siya ay paumanhin at gusto na niyang gawin ito sa loob ng mahabang panahon. Paumanhin daw sa pagiging matigas nila sa kanya at humihingi ng tawad kung sumasang-ayon si Sarang. Gusto nila na maging pamilya ulit, ngunit kung ito ay isang panlilinlang, wala na silang pakialam. Sa labas ng nakatagong tore, nabahala si Habak nang makita niya si Jeyo na natagpuan ang lugar kung saan sila naroroon. Inanunsyo ni Jeyo na nandito siya para sa ikalawang round na may iritadong mukha. Sinipsip ni Habak ang kanyang daliri at ang kanyang griffon ay lumipad sa himpapawid. Siya na tumingin pataas at nagsasabing ang unang kalaban niya ay ang griffon. Binigyan niya ito ng isa pang tingin at nakita niyang naging dalawa na ang griffon pagkatapos niyang kumusko sa kanyang mga mata. Nag-isip si Jeyo na ito ay nonsense na Ctrl-C Ctrl-V, marahil ay mula sa Naruto. Ginamit ni Habak ang kanyang ikaapat na salamin na kasanayan, ang salamin ng mga kopya. Ang maramihang mga griffon ang sumalakay kay Jeyo at si Jiu. Binato ni Jiu ng kanyang kahoy na stick ang bawat griffon ng isang galaw. Nagulat siya nang ang griffon ay biglang bumalik. Ipinaliwanag ni Eurus na mayroon siyang 8 iba't ibang mga salamin, bawat isa ay may iba't ibang epekto. Nang marinig ito ni Jiu, nagreklamo siya na masyadong OP at hindi pantay. Paliwanag ni Eurus kung paano, hindi inaasahan ng mga developer ng laro na maging patas si Habak sa unang lugar dahil hindi siya isang user, siya ay isang boss monster na nangangailangan ng partikular na diskarte upang mapatay. Nakakatawa ang ideya na ito, isang balikat switch na kabobohang ang nag-imbento ng konsepto na ito. Hindi natapos ni Jeyo ang kanyang pangungusap nang biglang tagteren siya sa likod ng isang griffon. Sinamantala ng ibang mga griffon ang pagkakataong ito upang magsagawa ng maraming atake sa kanya. Natanggap ni Jeyo ang pinsala at sinimulan niyang gamitin ang kanyang skill na Million Strikes. Sinabi ni Habak na maaari siyang patuloy na pumatay sa kanila ngunit gawin lang niya ang mas maraming mga kopya gamit ang salamin. Naglabas ng pangit na mukha si Jeyo at sinabi na babaliin din niya ang salamin. Biglang nataranta si Habak at sinabi ni Jiu na inuutusan siya na burahin ang kanyang ngiti dahil ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang maruming ipis. Hinamon ni Jeyo si Habak kung bakit niya kinidnap si Captain Love at ano ang mga kopiraso ng Diyos, nang kinukuskus ang kanyang mukha. Nag-aalala siya kung dapat ba niyang sagutin habang naghahanda si Jeyo upang bigyan siya ng isa pang pagtutuos. Nagpa siya si Habak na gamitin ang ikaapat na salamin isa pang beses na umaasang magkakaroon ng isa pang anyong katulad ng ibon. Nagulat si Jeyo nang makita kung paano nagtawag si Habak ng isang human clone, hindi lang basta isang kopya, ito ay eksaktong kopya ni Jeyo numero 2. Ang clone ay sumalakay kay Jeyo numero 1, ang kopya, gamit ang swing up. Dahil sa labis na pagkabigla, hindi na makapagsalita si Jeyo numero 1 habang tinatanggap ang atake ng Jeyo numero 2. Nahit si Jeyo numero 1 at bumaba ang kanyang HP sa 0, maraming salamat Jeyo pero palem na. Tinitingnan ni Habak kung paano namatay si Jeyo numero 1 sa mga kamay ni Jeyo numero 2. Iniisip na dapat nilang nilo-clone si Jeyo sa halip na ang griffon, medyo mabagal doon si Habak. Tinawag ni Eurus ang atensyon ni Habak at nagtatanong kung ano ang kanyang hangarin, itinataas ang pagnanasa sa kanya sa kasalukuyang anyo ni Habak. Napipilitan si Eurus na sabihin sa kanya na huwag baguhin ang paksa at itanong kung galing sa kanila ang utos.
Ngumiti si Habak at muling binago ang paksa na humihingi ng pahintulot na katkutan ang pisngi ni Ures. Kailangan natin ng totoong buhay na Ures na manira. May narinig na ingay mula sa lupa kaya tiningnan ito ni Habak at Ures. May balbuling laman na gumagalaw sa lupa at nagiging mas malaki. Itinanong ni Habak kung ano yun habang tinitingnan ito ni Ures at iniisip na si Geo ay muli na namang gumagawa ng kahindek-hindek na bagay gamit ang kanyang skill sa paggamot. Hindi mapigilan ni Geo ang kanyang sarili mula sa pagiging kadiri. Patuloy na nagpapalipad-lipad ang laman habang nagiging hugis tao. Lumalapit ang isang kamay sa Habak at bumubuo ng mukha sa palad na bumabati sa kanya. Ito ay nagpapatakbo sa kanya palayo na may sigaw. Isang eksena mula sa Titan na tumatakbong Geo na bumabalik sa mundo ng buhay sa laro ngunit hindi pa nakumpleto ang kanyang regeneration. Narinig niya ang isang hakbang sa likod niya, nakita niya si Geo numero 2 at tinawag ang clone na Peking si Ures. Sinabi ni Ures na mas mukhang peke si Geo numero 1 dahil sa kanyang deformed na katawan. Ginamit ni Geo numero 2 ang swing down upang atakihin si Geo numero 1 bago pa man dumating ang atake kay Geo numero 1. Ang kanyang katawan ay lubos nang nag-regenerate at ginamit ang swing up upang itaboy ang atake ng Geo numero 2. Nagulat sina Ures at Habak at ang dalawang atake ay nagdulot ng isang malaking pagsabog habang nagkansela ang isa't isa. Ang numero 2 at Geo numero 1 ay nagtungo sa isa't isa at sumalakay ng mga kahoy na pang-atake na parang mga tabak at nagdulot ng pagsabog sa paligid. Parehong aktibong ginamit ang milyong atake na pagsasanay sa parehong oras na nagdulot ng mas maraming mga flash at pagsabog at ang patuloy na mga atake ay pumatay sa parehong mga ito. Napa-excite si Habak sa nangyari at umaasang mag-disintegrate ang parehong mga Geo. Hindi sumasang-ayon si Ures at habang naglalaho ang usok ng laban, may dalawang lump ng laman na gumagalaw sa lupa. At ang healing factor ay nag-activate para sa parehong Geo numero 1 at Geo numero 2. Tigil-tigilan ang pambubugbog habang binubura ang dugo ng sarili, muling sumabog ang laban. Tunay nga namang isa ito, sa mga hindi matapos-tapos na laban. Nakita ni Ures na magpapatuloy ito sa loob ng ilang oras kaya't muli niyang tinanong si Habak kung bakit bigla na lamang siyang sumulpot at nagkidnap kay Captain Love. Sinabi ni Habak na dapat pansinin ni Euros ang mga taong nakapaligid sa kanya. Patuloy siyang nagpaliwanag na alam ng lahat na si Ures ang pinakamalakas na halimaw na siya ang hari sa Chrono Life. Paalaala lagi mag-like and subscribe para laging updated sa panibagong video. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtanong si Habak kay Ures kung bakit bigla na lamang itong naging alipin sa isang hamak na tao. Sumagot si Ures na nagtatanong kay Habak kung hindi niya nakikita kung ano ang nangyayari ngayon. Napagtanto ni Habak ang ibig sabihin ni Euros, kung hindi ba niya nais na maging alipin sa kanya. Sinubukang ayusin ni Habak ang mga bagay-bagay, itinatawa ang ilang mga pagkakamali. At hindi siya interesado kay Geo, ang kanyang tanging layunin ay ang kapiraso ng Diyos. Nagtanong si Ures kung tinutukoy ni Habak si Captain Love, sinasabing ito ay kababuyan, pagmamayari ni Saranghan ang piraso ng Diyos, ito ay ang Knuckles of Silence, sa loob ng nakatagong tore sa bundok. Hiniling ng ina ni Saranghan ang kapatawaran, naghihintay sa sagot ni Saranghan. Tumingin ang ina niya sa kamay ni Sarang at hinawakan ito sa pulso, ipinakita ng kanyang ina ang kanyang pangit na mukha habang tinatanong si Saranghan kung nasaan ang kanyang Knuckles of Silence. Sa labas, natutunan ni Ures na ang Knuckles of Silence ng Captain Love ay lubhang mamahalin, itinuturing na kapiraso ng Diyos. Ipinaliwanag ni Habak na hindi mahalaga ang halagang pinansyal, kahit na ang presyo ay nagpapahiwatig ng halaga at kahalagahan para sa mga manlalaro, ang mga bagay sa Chrono Life ay nahahati sa iba't ibang klase. Mayroon itong mga normal, bihirang, natatangi, at mythical immortal, parang rank yun ng MLB Bangbang A. Nag-aakala si Ures na mayroon din mga umasenso na bagay na hindi pa niya nakikita noon. Sa kanyang pag-iisip, inaalala ni Ures ang mga umasensong bagay na kanyang nakita sa ikalimang kabanata o kapitulo 5.
Sa sermon ni Geo, ipinagpapatuloy ni Habak ang kanyang paliwanag na ang mythical immortal na mga bagay ay napakaganda. Kung hindi ka ilalagay, ang mga umasensong bagay sa larawan. At ito ay lalo na totoo para sa mga Diyos. Si Luna, ang diyosa ng buhay na pangit ang ugali, ay nagmamasid sa mga pangyayari malapit sa nakatagong tore habang kumakain ng meriendang sandwich, na nagpapahayag kung paano hindi kayang itago ni Habak ang mga sekreto at nagtatanong sa kanyang kasama para sa kumpirmasyon. Ang kasamahan ni Luna ay si God, ang blondeng lalaki na nakilala ni Geo noong ika-4 na kabanata o kapitulo 4 nang niya itong sirain ang buong planeta. Kumakain si God ng isang sandwich na sinasabing ito ay okay ang lasa, binanggit kung paano si Luna mismo ay nagkolekta ng mga piraso ng Diyos. Ipinapahayag ni Luna ang kanyang kaba nang malaman niya na alam ni God na si Mericon ang sumipsip sa piraso ng Diyos bagamat nangangahulugan ito na ang piraso ay ngayon, makikita natin mamaya, ang plot twist na ito ay sobrang kapani-paniwala. Ang Geo numero 2 at Geo numero 1 ay patuloy pa ring lumalaban, at nahit si Geo numero 1 ng Geo numero 2. Ipinaliwanag ni Habak kay Eurus na bagamat pareho silang may mga estadistika at kakayahang kontrolin, sila ay inherently magkaiba. Isa ay isang manlalaro samantalang ang isa ay isang bot o isang AI na artificial intelligence. Ang tao ay madaling mapagod at magkamali samantalang ang isang AI ay maaaring magbigay ng pinakamataas na estadistika at pagganap dahil hindi ito nakakaramdam ng pagod. Sa pag-aaral nito, lumilipad si Eurus kung saan si Geo ay tao, laban sa AI. Si Geo ay nakaupo sa isang tuhod habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang dibdib, nababahala si Eurus at nagtanong kung siya ay okay lang ba. Ang sugat sa dibdib ni Geo numero 1 ay nagsasara muli sa tulong ng kanyang healing factor. Kinaripas ni Geo ang kanyang mga ngipin at namumula sa kasiyahan, habang sinasabi na nakakatuwa ito. Tahimik na tiningnan sila ng Habak at Eurus si Geo, may sira ang ulo ikanya. Sinasabi niya kung gaano ka-boring ang kanyang mga nakaraang laban, dahil madaling mamatay sa isang hampas. Gusto niyang makipaglaban pa sa kanyang kopya, at hindi niya ito gustong patayin. Nagtatanong si Eurus kung ano ang sinasabi ni Geo dahil sa nakikita niya, si Geo ay nasa panganib sa ngayon. At ang numero 2 ay tumakbo upang atakihin si Geo numero 1, pinatitibay ni Geo numero 1 na mayroon na siyang dalawang paraan upang tapusin ang kopya. Walang kwentang Eurus, si Habak at si Luna ay nabigla sa nalaman. Si God ay nananatiling nakangiti habang kumakain, ang Geo number 2 at Geo numero 1 ay patuloy pa ring lumalaban at si Geo numero 1 ay nahit ng Geo numero 2. Ipinaliwanag ni Habak kay Eurus na kahit na pareho silang gumagamit ng skill na veracity, sila ay may magkaibang paraan ng paggamit dito. Sinabi ni Habak na maaaring gawin ito ng kopya dahil sa skill na ito. Pagkatapos ay tumusok ang Geo numero 1 sa dibdib ng Geo numero 2 at kumain sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa paggamit ng veracity sa isa't isa. Nasa tamang panahon na magpaliwanag kung gaano kadiri ang kanilang mga gawain. Ipinaliwanag ni Habak na ang kopya ay eksaktong salamin ni Geo numero 1. Anumang ginagawa niya ay magagawa rin ng kopya, at patuloy na pinapatakbo ito ng baterya. Dahil hindi gumagana ang discarding ito, sumunod si Geo sa plano B. Tiningnan ni Habak si Geo numero 1 sa kanyang mga pasa ng saksakin ni Geo numero 1 si Habak sa dibdib gamit ang galamay. Sinabi ni Geo na ito ang kanyang pangalawang diskarte na pumatay sa pinagmumulan. Napagtanto ni Habak na ito ay isang planadong pagkilos ni Geo numero 1, habang siya ay sinipsip palayo. Sige, kaya ang pangalawang opsyon ay ang pagsipsip. Sa wakas, nawala ang Geo numero 2 dahil sa malubhang pinsala na tinamo ni Habak. Sinabi ni Geo na siya ay nagkaroon ng masayang panahon at nagpaalam kay Habak, nang hindi handa mawala ang nalalabing lakas ng loob, sinubitan ni Habak ang galamay ni Geo gamit ang isa sa kanyang mga salamin, nalampasan ang kanyang abilidad sa veracity.
Sinabi ni Habak kung paano niya kinailangang lumaban ng husto sa pagkakataong ito na walang ibang pagpipilian. Sa wakas, sumuko na rin si Habak sa kanyang pagtatangka na kunin ang piraso ng Diyos na iyon. Ipinagtataka ni God at tinanong si Luna kung alam ni Habak na ang piraso ng Diyos ay inabsorb na ni Mer-Icon. Sumagot si Luna na hindi niya sinabihan si Habak tungkol dito, talagang gusto niya ang pagpapasigla ng mga bagay-bagay, isang totoong nakakasayang gawain. Iniwan na ni Habak ang lugar habang ipinahayag niya ang kanyang pag-atras at pagkatalo. Nagtangka si Geo na bumawi ng kanyang tentakulo at pinuna si Habak dahil umalis ito ng walang column ng obvious na talo na. Sumang-ayon si Habak at itinapon ang isang salamin kay Geo. Ang salamin ay walang partikular na numero ngunit naglalaman pa rin ng isa sa 8 kapangyarihan ng salamin. Nabigla si Euros na ibinigay ni Habak ng kusa ang isang salamin kay Geo. Sinabi ni Habak kay Geo na ituring ito bilang isang premyong gantimpala para sa pagtalo sa kanya. Kahit hindi ito opisyal na premyo, sapat pa rin ito para isaalang-alang ni Geo na palayain ang kanyang biktima. Sabi ni Geo na mas makakakuha siya ng magandang premyo kung papatayin niya si Habak. Nagmamahal na nagpapatutuo na si Geo ay talagang sobrang masama. Ipinahayag ni Habak na ang salamin ay gumagana lamang kung siya, si Habak, ay buhay pa, kaya't mas mabuti na panatilihin siyang buhay. Sinabi ni Habak na Palam, at biglang nawala sa himpapawid, ngunit nagtatanong kung ito ba talaga ang eksaktong senaryong ayaw ng CEO na mangyari. Nagbati ang isang system interface kay Geo para sa pagkuha niya ng salamin ni Habak. Nawawala si Geo sa dahilang ang tunay niyang layunin ay makuha ang Captain Love, pabalik sa loob ng nakatagong tore. Patuloy na tinatanggap ni Sarang ang pagmamalupit mula sa kanyang ama habang siya ay binubulyawan nito, na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong bata pa siya at pinagmamalupitan. Hindi nakakarating kahit saan at binabatikos si Sarang ng kanyang mga magulang, nagpasya silang kunin na lamang ang pera mula sa kanya ng direkta. Sinasabi nilang ang restraining order ay walang bisa sa mundong laro na ito, at posible na ang tatlo ay maging magkasama magpakailanman. Pero hindi ito ang nais ng sinuman dito. Sumisigaw si Saranghan habang nanalangin na mayroong sumagip sa kanya mula sa bangungot na iyon. Biglang, nagpakita si Geo na sinasalok ang lupa mula sa kanyang ilong gamit ang pinky. Sinasabi na madaling mag-log out si Saranghan, ngunit sana ay magbasa muna siya ng sitwasyon. Tinanong ng mga magulang ni Saranghan, kung sino siya at sinaway siya sa panghihimasok. Napagtanto ni Sarang na naroon si Undies, si Captain Underpants. Binanggit ng ama kung sino si Geo, ngunit sinampal lamang ito ni Geo sa ulo gamit ang kanyang kahoy na stick, boom. Sinasabi ni Geo na siya ay palaging magalang sa kanyang mga nakakatanda ngunit hindi ito husto sa mga taong mapanlait at mapanakit. Ipinapahayag ng ama na sila ay mga magulang ni Sarang, ngunit ito ay hindi na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya. Sumasalungat si Geo, at sinabihan ang mga magulang na ano bang klase ng magulang ang pamapalo sa kanilang mga anak, at pilit na nangangikil ng pera mula sa kanila. Sumisigaw ang ina na talagang sila ang mga magulang ni Sarang, ngunit sinasalungat siya ni Geo at itinanong kung bakit ba nila dala-dala ang realidad sa mundong laro. Ito ay nagpapakawala lamang ng punto ng mga laro. Hinaharap niya ang babae ng higit pa. Sinasabi ni Geo na tinitignan si Captain Love at tanungin kung bakit siya, ay tinatanggap lamang ang pang-aabuso. Sinisikap niya si Captain Love na lumaban dahil siya ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanila sa mundong ito. Nakakagulat ito para kay Sarang, na nagsasalaysay kung paano sila sa tunay na buhay. Ang mga magulang ni Sarang ay nag-aaklas pa, at sinisisi si Sarang para sa kanyang pag-uugali. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ang pagdadala ng drama, sa mundo ng laro, ay nawawala ang punto ng paglalaro. Sinampal ng ina niya siya sa mukha habang binabaliwala ang anumang uri ng paghihirap na naranasan ni Sarang sa kanyang sariling hirap. Tigilan ang pagpalo sa waifu.
Nagtawanan si Geo sa gilid sabay sabing hindi makabasa ng sitwasyon ng babae at na ito ay nasayang sa lakas ng istatistikang ng Captain Love. Masasaktan talaga kung ikaw ay mapupukpok. Habang sinasabi ito ni Andes, itinaas ni Captain Love ang kanyang kamao upang atakihin ang babae na tinawag niyang ina. Lahat ng kanyang pinagdaanang hirap ay nasama sa suntok na ito. Tinamaan ng suntok ni Captain Love ang babae sa mukha at ang epekto ng suntok ang babae ay tumilapon. Sa wakas, konting katahimikan para sa OP ko na waifu. Kinabukasan sa tunay na mundo, aminado si Sarang sa isang panayam kung paano niya nasisiyahan ang paglalaro ng Chrono Life. Ipinapaliwanag niya kung paano ang pagtama sa mga halimaw ay makakatulong upang maibsan ang kanyang stress. Sinabi ng tagapanayam na hindi niya kailanman nakita ang ganoong aspeto niya at sinagot ni Sarang na ang kanyang personalidad sa laro ay maaaring ang kanyang tunay na personalidad. Ipinahayag niya ito na may magandang ngiti sa kanyang mukha na nagpapakilig sa puso ng lahat. Hindi na makapaghintay na malaman ang susunod na kabanata. Ipinamahagi niya rin ang kanyang bagong kaalaman na kung ikaw ay naghahanap ng isang bagay na totoong sa laro, maaaring walang punto ang paglalaro. Siguradong kinopya niya iyon mula kay Andes. Matapos ang insidente sa laro, bumalik si Sarang mula sa kanyang trauma at naging mas tiwala sa sarili sa tunay na buhay. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga salamin pagkatapos ng kanyang panayam, nadagdagan pa ang kanyang mga tagahanga at ngayon isang tagahanga na rin si Geo. Ngayon, mas ginugol ni Sarang ang kanyang panahon sa paglalaro ng mga layunin ng isang manlalaro. Nag-login si Geo sa laro at doon ay sinalubong siya ng galit na mukha ni Captain Love. Binubugbog ni Captain Love si Andes na sinasabi na hindi niya alam kung gaano siya nahihirapang sa pinagdaanan. Sinasaktan kanya sa pagtatadyak at sipa, at pagliligaw ng oras, ipinaliwanag ni Geo kung paano niya pinanood ang panayam ni Sarang sa live TV broadcast. Ngunit patuloy pa rin siyang sinasaktan ulit ni Captain Love habang sinasabi nitong ito ay naka-pre-record o na-record na in advance. Pagkatapos pagpalo sa kanya, sinabi ni Captain Love kay Andes na sundan siya at tanging isang beses lamang niya itong patawarin, bilang kapalit, dapat ay e-boost siya ni Andes ngayong oras. Inamin ni Love na siya ay isang newbie pa rin sa laro at nagbigay siya ng isang magandang ngiti na sinasabing talagang makakatulong ito sa kanya kung e-boost siya ni Andes dahil siya ay isang profesional. Na sinasabing Master carry me, literal na tumalon ang puso ko sa pag-akda ng huling binabasa ko. Ang Top 5 Alliance Guild o World Alliance Guild ay nasa tuktok ng lahat ng mga guild sa Chrono Life. Bawat isa sa 5 guild sa alliance na ito ay may kapangyarihan at kahalintulad na nagpapangyari sa kanila bilang pinakamahusay kaysa sa iba. Isa sa mga nasa tuktok na 5 guild ay kumukuha ng ibang landas. Sila ay may pinakamaraming miyembro sa laro at ang lahat ng mga miyembro ng guild ay klase na magnanakaw. Sila ay ang Righteous Bandits. Nilabag ng mga Righteous Bandits ang pinakamalakas sa 5 guild. Ang ginagawang ito ng guild na ito ay ang kaya nilang magtipon ng impormasyon, ngunit ang kanilang reputasyon ay bumagsak ito sa isang gabi. Ang leader ng mga Righteous Bandits na si Hong, paalaala, hindi po ito lugar na Hong Kong, ay nakatayo sa ibabaw ng isang bundok, na nakatingin sa kanyang mga kasapi na naitamba. Sa paanan ng bundok, lumihis siya at tumalon mula sa tuktok, habang sa tabi ay biglang lumitaw ang isang karakter, na may masama ang aura. Nagulat si Hong, ngunit nagawa pa rin niyang gumanti sa isang backstep slash, na nagputol sa katawan ng kalaban. Inimulat ang kalaban na si Hong, ay mas mahusay sa iba, habang siya ay nawawala. Tumingin si Hong sa nawawalang kalaban, habang iniisip ang kamatayan ngunit biglang sumalakay ito bigla, at bang. Tinaga si Hong sa likod gamit ang isang mahabang sandata. Ibinida ng kalaban na ito ang kanyang sarili, bilang si Hong, at sa huli, pinatay si Hong. Sa isang gubat, may isang kalisya na hinihila ng isang halimaw na katulad ng pusa, isang malaking kuting. Sinasabi ng nagmamanipula na malapit na sila sa Rock Mountain Dungeon.
Sa loob ng kalisa, si Geo na level 999 ay kumakain ng karneng kinakagat parang isang kilalang na core actor ng One Piece, habang si Love na level 24 ay hawak ang isang mapa. Tinatawag ang serbisyong ito ng kalisa na kuting na kalisa na ibinigay sa Chronolife upang maglakbay sa mga kilalang rehiyon. Ang halimaw na katulad ng pusa ay tinatawag na Devil's Cat at itinatali upang hilahin ang mga kalisa. Ang serbisyo ay nagsimula mula sa isang ordinaryong tamer class user, at ang kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng mas maraming pera kaysa sa mga CEO ng maliliit na kumpanya. Ang mga taong mahilig sa mga pusa ay siguradong magugustuhan ito. Ang kalisa ay nakarating sa Rock Mountain Dungeon, na binubuo ng isang napakalaking bato na tumatayo ng higit sa 1,000 metro. Ang bawat pagbabansag ay may katamtamang na mga antas na 30 at marami ang nalilikha sa parehong oras. Ito ay isang magandang lugar para sa mga nagsisimula. Magde-date ba ang dalawa? Teka lang, saglit lang. Nagpasya sina Undies at Love na pumunta sa lugar na ito upang e-boost si Love. Iniisip ni Undies na nakakabigat tulungan siya sa pag-boost sa isang partikular na pagtataas ng antas, at nagtatanong kung dapat na lang ba niyang dalhin siya sa mapa ng Eurus upang e-boost siya sa pinakamataas na antas. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Geo ang mga walang muwang na mga kamay ni Captain Love at naalala ang isang bagay. Naglabas siya ng mga Knuckles of Silence ng Ascended Weapon mula sa kanyang inventaryo at inilalantad ito sa kanya. Wow! Ang ganid na MC ay marunong magbigay ng regalo, sabi ni Geo, nang ma-realize na nawawala ang kanyang Knuckles nang ibalik niya ang kanyang scarf. Dahil may dala siyang pares ng Knuckles, ibibigay na lang daw niya ito kay Captain Love. Pumula ang mga pisngi ni Love habang tinitingnan ang mga gamit, habang inaabot ito at biglang umiyak siya. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagtanggap ng regalo, at tinanong niya ni Undies tungkol sa kanyang mga tagahanga. Sinabi ni Love na hindi dapat ihambing si Undies, ang kanyang sarili sa kanyang mga mahalagang tagahanga. Niyakap ni Love ang mga knuckles sa kanyang dibdib, habang pinapunasan ang kanyang mga luha na dumadaloy sa mga mata nito. Nagpasalamat si Love kay Undies at nangako na itatangi niya ang mga ito. Sa wakas, nagtanong si Love kay Undies tungkol sa kanyang tunay na pangalan. Hala! Wait lang, truth or dare na ba ito? Sinasabi na nakalimutan niya ang pangalan niya, nang tawagin niya itong Undies. Sinubukan ni Geo na sabihin ang pangalan ng karakter niya, ngunit hindi niya magawa bigkasan, nang biglang huminto ang kuting na may karwahe. Bakit pa ba natin kailangan ng higit pang mga kabanata para malaman ang kanyang IGN ni Geo? Ang paghinto ay nagtulak sa kanila na itapon ang mga hawak nila at malagay sa isang di kaaya-ayang na posisyon si Undies na nakahiga at mayroong si Love sa ibabaw niya at ang kaliwang kamay ni Love ay nasa kanyang. Oh wow, baka magsimula ng lumayag ang aking kaisipan. Bigla namang huminto ang biyahe dahil sa pagdating ng isang tao na nakabalabal na may maskara. Humihingi sa kanila ito ng tulong, sakali siya ang may maskara na tao. Iniulat ng nito kung paano siya sinaktan ng isang manlalaro na nakatago ang antas at ang kanyang uri. Natuklasan lang niya ang pangalan ng karakter at kung paano ginawa ng lalaking iyon ang isang eksaktong kopya ng tradisyonal na halo na maskara, sa harap niya. At ang pangalan ng karakter na iyon ay Botman, tama naririnig mo, puweta ng tao. Kailangan talaga niyang baguhin ang pangalan niya. Si Love ay hindi pa nakarinig sa kanya habang iniisip ni Eurus kung ano ang hitsura ng Botman. Tumingin si Geo sa tao na nakamaskara at seryosong nagtanong, habang kinukutkat ang kanyang ilong, si Undies at ang kanyang nakakadiring ugali. Sinabi ni Love kay Undies kung sino ang lalaking may maskara habang tinitignan ni Eurus ang kanyang amo. Nabighani siya sa kahangalan ng kanyang amo. Sinabi ni Love na kahit ang mga bata ay alam kung sino si Hong. Binigyan ni Eurus ng paalala ang kanyang amo na si Hong ay isa sa 3 milyong tao na pinatay niya. Kahit pa nasulyapan niyang sinabi na Botman ang nangyari, wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Hong at inalis ang kanyang maskara.
Siya pala ay isang babae at napakaganda pa nito. Ito na kaya ang karibal ni Captain Love, kay Undies. Sakin rating ay 9 out of 12, hanggang dito na lang ang video, kaya magkikita tayo sa pangalawang season. Sa pagsubaybay, laging manood at makinig.